Ayan, hello mga kababayan at magandang araw sa inyong lahat. So, dito pa rin tayo sa hospital. Hindi pa kami naka-uwi kasi si Mrs. Kagabi pa siya nanganak, alas 8:55 yata yan, lumabas si baby. So, ang sabi kasi kailangan 24 hours kami nandito sa hospital bago i-discharge. So possible na mamaya or tomorrow. Pero si baby may iwan muna siya dito kasi nagkaroon siya ng ng infection yata kasi medyo matagal siya nakababad sa tubig. So pero hindi ko pa alam kung madadala namin mamaya or babalikan kasi hindi pa yung doktor ni baby. Pero si Mrs. pwede na siyang lumabas. So antabayanan lang namin kung anong update kay baby mamaya. So yan naman si Mrs. Yeah. Malaban si Mrs. mga kababayan. So abangan nyo po yung mga susunod na mamaya kung maka-uwi ba kami or bukas pa. So samahan nyo kami ngayon at sana po pagdasal nyo po para maging okay na si baby. Ayan. Si Mrs. Nag-fill up siya ng information ni baby para dun sa birth certificate. Sinulat yung name ni baby. Excited na. Okay naman si mommy. Yan nakayanan niyang normal delivery. So sabi niya kanina kagabi daw siya na lang daw yung last na nanganak doon. Naiwan ako lang mag-isa naiwan sa bed. Ako lang mag-isa naiwan sa delivery room. Tapos akala ko morning pa ako manganganak. Ang sakit. Kaya sinasabihan na siya ni Doc na daw i-CS na lang siya kasi hindi siya marunong umire. Pag ire niya hindi abot sa nasa leeg lang niya. Mabuti naman na iraos niya. Okay na nalagi daan nakasulat sila na nagkuha na Yan, after nyan mga kababayan, dadalhin ko yan doon sa baba para ma-process na nila. Okay na? Sure na? Mo na dyan na yung name sa baby? Lagay natin ng yan, yung junior. Yung junior ba? Okay na? Sige, dalaan ang marriage contract. Photocopy marriage contract na. Ha? Hindi na to na kita na to kanina. Ipakot kauba na o wala na. Ha? Ipakopy pa na ako na. Kana na lang. Wala na may laing gamitan na nadire. Kanira man wala na ready ko na lahat ng mga papers ng pagbabayad kasi alam niyo na lalaki baka kung ano-anong kukunin. Okay na. Bigay ko sa akin. So yan, dalhin muna natin doon. Update ko na lang kayo sa mga gagawin kasi ako hindi ko rin alam yung gagawin
First timer eh. Sabi niya pwede na daw maka dalawa. Joke lang, trumo pa ako. Maya tatanungin natin siya kung ano yung mga experience niya sa panganganak. So yan ko muna to, ihatid ko muna to sa baba. Yan mga kababayan, at madaling araw na. So dito pa rin kami sa hospital. Bumisita si mama. Nandito si mama ngayon. Lumipat lang kami ng kwarto kasi kung doon kami sa ward, grabe ang busy. Tapos si Mrs. wala pa yung tulog. Ayan, oh. Wala pang tulog kasi si Bibi ayaw magpalagay. Pag ibaba siya, grabe iiyak ng sobra. So kanina kasi mga kababayan may yung wiwi niya ba? Yung pampers niya may konting spotting na blood. So, pina-check namin sa doktor. So nag-check sa kanya kanina, normal naman daw. So, yung ano niya lang talaga ngayon is pag lumabas na yung result niya, kasi i-test siya mamaya kung ano man yung maging result. Kung maging negative, pwede na kami makauwi bukas. So, sana maging okay na, kasi kung hindi, aabot pa kami ng Friday dito. Laki na ng gastos. Tapos ano na, yung iba talaga pag nasa bahay, yung tulog mo ba, kumbaga komportable ka pag andun ka sa bahay. Ayan o, sila, ayan si mama, bumisita si mama dito para may kasama kami, kasi kung kami lang dalawa, hindi kasi namin alam yung mga ibang gagawin ng mga sinaunang tao ba. Si mama lang nakakaalam. Nagdala sila kagabi ng native na manok na mayroong may malunggay, kapayas para pang gatas. Kasi si baby mga kababayan ayaw magpalagay, iyak ng iyak, tapos parang laging gutom. Siguro konti lang yung gatas ni mama niya, konti lang siguro yung gatas, kaya hindi siya satisfy sa niya, iniinom niyang gatas. Ayan, tulog na siya kanina. Grabe yung iyak, ilagay mo lang, grabe iiyak na agad. Nahanap niya yung mama niya, yung dede, kasi pag kinukuha ko, tulog pa siya. Tapos pag kinuha ko, iiyak. Tapos yung bibig niya gaganyan kaagad sa hanap ng dede. Ayan. So mamaya mga alauna siguro, o kasi na ngayon nagising kami alas 3 na madaling araw, umiiyak na siya. So siguro mamaya na tanghali, okay na yan, tulog na yan. Kasi yung sabi ng kasi kahapon din naman mga kababayan, siya, kapag gabi active siya, grabe yung makaiyak, grabe kung makadede. Tapos kapag kapag tanghali na, tulog. Kaso nga lang kahapon napakaingay ng labas dito sa hospital kasi may nag-construction ba. Bumabagsak yung mga bakal, ang ingay na siya. Bigla lang siyang gumaganon na nagigising, umiiyak na naman. Sana ngayon makatulog na siya para makapagpahinga din si mama niya. Ano? Iiyak na naman yan. Ayan. Ilagay niya siya. Butangin kanang sinina kay kanang ba? Habol. Kanang habol na to. Habol. Kanang kasi
Doon kasi sa unang ano namin mga kababayan, no, room, may kasama kami doon. May mga kasama kami. So, pag nakukuha niya na yung ano niya, yung tulog niya, bigla namang iiyak yung katabi. Kaya hindi na naman makatulog. Imbis na makarelax. Hindi kami makarelax kasi umiiyak eh. Laging umiiyak. So, ayan, okay na siya. Ayan. Tulog na. Sinula niya kagabi. Kagabi pa pumunta dito. Ayan. Ang sinula niya. So, nakatulog na si baby. Si mami, pwede na matulog. Si Lola na magbabantay. Para makapagpahinga din si Mrs. mga kababayan. At least dito makapagpahinga silang dalawa ng maayos. Mamaya siguro uuwi ako para kumuha ng ng ibang gamit, and then magluto ako ng sabaw para may mahigop na sabaw si Mrs. Ang dagdag gatas ba? Kasi hirap pag walang gatas. Parang hindi na satisfy si baby sa sa iniinom niyang gatas na nakukuha sa mama niya. Saman. Usap pa ka? Sundan na po na to. Sundan na naman. Ha? Ano, mas mama nga. Si Kuya Mang Ili. Kapag anak kay Sophia, sundan agad. O di, okay na ngayon, relax na sila. Ano, sundan na natin? Bugoy yun. Sarap ng tulog niya. Yan sa mga nagtatanong kung babae ba or lalaki. Lalaki po yan mga kababayan. Yung lang, yung kumot niya. Yung kulay pink kasi kay mami niya mahilig sa pink. Yung mga gamit halos ng mami niya is pink. Ayan. Pagkamalan tuloy yun ng babae. Yung lalaki po yan. So, mamaya ulit mga kababayan. Kasi wag muna tayong mag-iingay. Natutulog pa silang dalawa. Hayaan muna natin na magpahinga. Yan, si mama muna yung naka-duty dyan sa apo niya. Yan mga kababayan, nagising na naman yung baby. Kinuha na ni mama. Mas maganda kasi kung andito talaga si mama, may karilyebo si misis. Kasi ako minsan pag may mga kailangan, ako yung pumupunta sa labas, bumibili. So, pag wala ako, walang si misis, walang karilyebo. So, mabuti na lang andito na si mama. So, sinadya din namin na kumuha na lang ng ganitong room para at least, hindi din ma-stress si mama tsaka si misis. Hindi sila ma-stress kasi alam niyo naman matanda na rin si mama, para at least makapahinga siya ng maayos. So, salita na lang sa tulog silang dalawa ni misis. So, yung isang pamangkin ko na binabantayan ni mama, andun sa bahay, may naman yun. So, mamaya i-try ko na ipaalam sa management ng ospital kung pwede ba dalhin yung pamangkin ko dito sa kasi naman to, baga naging exclusive naman tong room sa amin.
Kasi kung doon talaga kami sa ano sama kami sa mga marami mahirap talaga mga kababayan. So kahit magastos, sige na lang para din naman sa kaligtasan ni baby tsaka ni Mrs. At least na sila ba secure, safe silang dalawa. Kaya anhin mo naman yung nakatipid ka nga pero pagod si Mrs. Pagod kami kasi walang tulog. Yan, gising na naman. So at least pwede pa makatulog si Mrs. Kasi andyan yung lula niya. At least na ano naman siya ng lula niya, kaya siyang patahanin. Minsan lang talaga hindi siya tatahan pag ano talaga, pag gusto niya dumidi. Ganito pala yung ano no, bata. Grabe. Yung baga pag umiiyak hindi mo alam yung gagawin mo ba, kung ano-ano na lang gagawin mo para tumahan. Sasayaw, kakanta, tatayo. So ayan mga kababayan, uuwi muna ako ng bahay kasi may mga kailangan akong kukunin doon. Tapos okay naman na maiwan na sila Mrs. Kasi andyan naman si mama na magbabantay sa kanya. So ito yung mahirap kasi mga kababayan pag wala kang karelyebo. Kasi hindi ka makaalis kung may kailangan kang asikasuhin sa labas. Hindi ka makaalis kasi kailangan mo bantayan sila eh. Kasi pag may kailangang bilhin, so, or may kailangang gawin doon, walang maiiwan, walang maka-assist kay Mrs. Buti na lang andyan si mama na. Kaya ngayon uuwi muna ako and then bibili ako nung mga gamot ni Mrs. Tapos yung anong tawag nito, mga gamit namin. So, sana talaga mga kababayan bukas makalabas na kami kasi ngayon may test pa na gagawin sa kanya. Pag mag okay na yon, possible na bukas makauwi na kami. So sana po tulungan niyo po kami na magdasal para maging okay na to yung kay baby, para makauwi na kami kasi nakakapagod na dito sa hospital. So, masarap sana magpahinga sa bahay talaga eh. So punta muna tayo sa bahay, uwi muna tayo. Let's go.